namin kayong i-welcome sa Inflation Report Press Conference ng Rehiyong Bicol para sa buwang ng Abril taong 2026. Kasama po natin ngayon ang mga inimbitahang tagapagsalita mula sa ating partner agencies. Narito po ang ating tagapagsalita mula sa Department of Economy, Planning and Development Region 5 Senior Economic Development Specialist, Mr. Argel Joseph Estria. Bangko Sentral ng Pilipinas Legazpi Acting Area Director Ms. Evelyn D. Valdez. At mula sa Department of Agriculture, Information Officer Ms. Lavella Gorin. Atin din pong i-welcome ang ating press at media partners. Mr. Dennis Alta ng Radyo Veritas, Angel Mustasa ng DZGB News, Paul Simon Apin ng Radyo Pilipinas Albay, at Mr. Sammy G. Balindan ng Radyo Pilipinas. At sa iba pa po nating stakeholders, mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA field offices na kasalukuyang dumadalo sa ating presscon, on-site at online, para mas maging updated ukol sa status ng inflation sa rehiyon. Nais din namin ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng PSA Bicol. Ngayon ay ating i-welcome ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office, si Engineer Cynthia L. Perdiz, na siyang mag-uulat para sa antas ng inflation sa rehiyong Bicol para sa buwan ng Abril 2026. Ating pakinggan ang report mula kay R.D. Perdiz. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 5 ay mag-uulat ng antas ng inflation sa rehiyon para sa buwan ng Abril 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon ay bumilis sa antas na 7.6% nitong Abril 2026. Noong Marso 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 4.1% at 1.6% naman noong Abril 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Abril 2026 ay nasa antas na 4.0%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2026 kaysa noong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 5.6% inflation rate. Ito ay may 47% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 10.0% inflation rate, partikular dito ang bigas. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may 17.9% inflation rate. Ito ay may 26.1% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 57.7% inflation rate, other passenger transport by road na may 7.3%, particular dito ang pamasahe sa tricycle, at diesel na may 121.4% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 11.0% inflation rate. Ito ay may 23.6% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng LPG na may 45.1% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Abril 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 5.6% inflation rate at 33.0% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang cereals and cereal products na may 10.0% inflation rate at fish and other seafood na may 7.8% inflation rate.
Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Abril 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 11.0% inflation rate at 24.6% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang renta sa bahay na may 6.8% inflation at LPG na may 45.1% inflation rate. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Abril 2026. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 7.9% inflation rate at 20.4% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 57.7% inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Abril 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 13.0% inflation rate at 1.3 percentage point share. Gasolina na may 57.7% inflation rate at 0.8 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like na may 10.2% inflation rate at 0.7 percentage point share. Renta sa bahay na may 6.8% inflation rate at 0.7 percentage point share at LPG na may 45.1% inflation rate at 0.6 percentage point share. Sa 13 commodity groups, siyam ang nagtala ng mas mabilis na antas ng inflation nitong Abril 2026 kumpara noong Marso 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 5.6% inflation rate, alcoholic beverages and tobacco na may 6.9% inflation rate, clothing, footwear na may 2.6% inflation rate, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 11.0% inflation rate, health na may 4.3% inflation rate, transport na may 17.9% inflation rate, recreation, sport, and culture na may 4.8% inflation rate, restaurants and accommodation services na may 10.3% inflation rate, at personal care and miscellaneous goods and services na may 5.0% inflation rate. Ang inflation rate para sa commodity group ng furnishings, household, equipment, and routine household maintenance ay bumagal sa antas na 4.9% nitong Abril 2026. Samantala, nanatili sa kaparehong antas ng inflation noong Marso 2026 ang mga sumusunod. Information and communication na may 2.4% inflation, education services na may 1.9% inflation, at financial services na may 0% inflation. Sa 11 pangkat ng pagkain, 5 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Abril 2026 kaysa noong Marso 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Bigas na may 13.0% inflation rate, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 2.9% inflation rate, fish and other seafood na may 7.8% inflation rate gaya ng tilapia, oils and fats na may 18.2% inflation rate, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 4.6% inflation rate gaya ng infant formula. Kumpara noong Marso 2026, nakapagtala naman ng mas mabagal na pagbaba ng presyo ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 3.7% inflation rate tulad ng karne ng baboy, at sugar, confectionery, and desserts na may negative 2.7% inflation rate, partikular dito ang puting asukal. Matapos ang pagbaba noong Marso 2026, nakapagtala ng pagtaas ng presyo nitong Abril 2026 ang mais na may 3.8% inflation rate at ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may 4.1% inflation rate, particular dito ang carrot. Samantala, mas mabagal na pagtaas ng presyo ang naitala nitong Abril 2026 sa milk, other dairy products, and eggs
na may 0.1% inflation rate, particular dito ang powdered milk, at fruits and nuts na may 14.7% inflation gaya ng saging. Ang pinakamataas na inflation sa mga probinsya sa Bicol Region nitong Abril 2026 ay naitala sa Camarines Sur na nagtala ng 8.9% inflation rate. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga probinsya sa Bicol Region nitong Abril 2026 ay naitala sa Masbate na may 6.2% inflation rate. Lahat ng probinsya sa Bicol Region ay nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Abril 2026 kumpara noong Marso 2026. Kung ihahambing sa inflation noong Marso 2026, lahat ng rehiyon sa labas ng National Capital Region ay nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Abril 2026. Kabilang dito ang Bicol Region. Ang inflation naman ng rate para sa bottom 30% income households nitong Abril 2026 ay bumilis sa antas na 7.8%. Noong Marso 2026, ito ay naitala sa antas na 4.0% at 0.7% naman noong Abril 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Abril 2026 ay nasa antas na 3.8%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2026 kaysa noong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 6.4% inflation rate at 61.7% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 13.3% inflation rate at 18.8% share. At transport na may 14.2% inflation rate at 16.0% share. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 13.0% inflation rate at 2.1 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like na may 10.7% inflation rate at 0.7 percentage point share. Gasolina na may 57.8% inflation rate at 0.6 percentage point share. LPG na may 46.7% inflation rate at 0.5 percentage point share. At other pelagic fish na may 9% or 9.2% inflation rate at 0.5 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa rehiyon para sa buwan ng Abril 2026. Ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 5 ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa rehiyon. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, ma'am, para sa ulat ng April 2026 inflation para sa rehiyong Bicol. Muli, nais din po namin i-acknowledge ang pagdalo ni Sir Eduardo N. Colliantes Jr. and Ma'am Lavella Gorin ng Department of Agriculture, Sir Norris Mingoy ng Brigada News, Ma'am Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Bago po tayo magpatuloy sa ating open forum, inimbitahan po natin ang mga tagapagsalita ng DepDev, BSP at DA na maupo sa harapan upang sumagot sa mga katanungan ng ating mga kasama sa media at iba pang stakeholders. Ang inyong mga katanungan ay malugod na sasagutin ng ating mga resource persons. Para sa mga narito on-site, itaas nyo lamang ang inyong kamay upang kayo ay ma-acknowledge. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe o mga katanungan sa comment section ng aming Facebook Live.
Ngunit, muli po naming pinapaalala na limitahan po natin ang ating mga tanong sa mga usapin na may kaugnayan lamang sa opisyal na inilabas na ulat ukol sa inflation. Sa puntong ito ay atin na pong binubuksan ang sesyon para sa mga katanungan. Inaanyayaan po namin ang lahat na makilahok ng mabigyan ng kaukulang kasagutan ang inyong mga katanungan sa press conference na ito. May mga Mr. Dennis Alta. Good morning, moms and sir. RD, ito po bang 7.6 na inflation na na-record po natin for the month of April, may kukonsider po ba natin itong alarming na since mataas po ito compare last month? I think so kasi ang range lang na kumbaga ano ng ating mga economic managers ay from 2 to 4%. So beyond that, syempre medyo may dapat gawin, and ito naman nakikita nyo from 4.1 to 7.6, masyadong mataas yung gap na tinaas no sa ating inflation. So it's alarming. Follow-up, RD. With that, ano po ang nakikita natin na pwedeng gawin upang makabalik doon sa range lang na dapat sana meron ang Pilipinas at ang Kami ang nagre-regulate kumbaga no sa mga presyo. So I think we have to ask BSP and DepDep here. And also actually yung DTI may ginagawa din no para makontrol yung mga presyo, but selected items lang din. So yung ibang items di rin naman nila kontrolado and pinag-uusapan. But I think we have here our DepDep representative and si Ma'am Evelyn. Thank you. last follow-up. For DepDep and for BSP, ano po ang nakikita po nating pictures nito pong 7.6 inflation for Bicol region? Okay, so good morning sa inyong lahat. I'll ask the first question. No? Ano yung pwedeng gawin? Ano yung ginagawa natin ngayon to temper inflationary pressures like from 4.1 naging 7.6 nga. Pero generally for the entire country it's for 7.2. In the Bicol region it's 7.6. So pag natatandaan po natin last month kasi nga umaakyat na yung inflation rate natin no 4.1 from 1.2 to 4.1. That's February data. So nagtaas ang BSP ng interest rate just last month, April 23, from 4.25% to 4.5%. So ibig sabihin po nito, ang objective po nito ay to temper nga yung pagtaas ng inflation by moderating demand and anchoring inflation expectations. Pag tumaas ang interest rate, ibig sabihin po nito, it follows lang interest rates ng mga bangko, tataas din. So this will discourage investors, businesses, even households to borrow from bank kasi mataas ang pangungutang. So pag mataas ang pangungutang, affected po yung demand, yung consumption spending natin. So in the long run, hindi siya immediate pero bababa yung inflation, it will slow down inflation. Hindi natin, baka sabihin nyo, bababa ang presyo. Hindi po kasi ganun. Pwedeng pataas pa din, pero yung inflation rate, mag-slow down siya para within the target ma-achieve natin yung 2 to 4%. Maraming salamat, ma'am. May Yes, for DepDep naman po, the government, of course, ramping up the efforts to soften the impact of the prolonged Middle East conflict and ease the burden of rising inflation on the vulnerable sectors po. So, for example, the government recently launched the Uplift or the Unified Packages for Livelihood Industry Food and Transport Program. This is the government's comprehensive and whole of government's response framework to the unfolding situation. may karagdag. Sir Paul Simon Apin from Good morning po. Okay. So, di ako abot. Ang tanong ko naman po is,
address to Ma'am to RD po. Since nakita natin na mataas talaga ang inflation rate last April and then ngayon, nagputok na naman si Mayon this May. So, abang, gaano ba ito makaka-apekto sa magiging inflation rate for this May? Abangan natin, kasi nakita naman natin yung damages caused by yung pagputok ng Mayon. And definitely, kasi nakita natin sa agriculture, sa agri, may mga natamaan, no? So, we do not forecast, but siguro sa nakikita natin by observation alone, may epekto. Pero, kasi 'di ba, kung nawala yung mga produkto na yon, definitely magi-import si Albay ng ibang produkto galing sa ibang probinsya or rehiyon, and therefore may additional cost yon, no, in terms of prices. So tingnan na lang natin, no, and siguro si Ma'am Lovely ang pwede makasagot doon dahil yung damages naman madali naman nilang na-assess. Thank you. Maraming salamat, ma'am. Di ba ako tapos nun? Sorry na. Lalabas lang ako konti sa topic kasi very concerned yung Mayon ngayon. At to Ma'am Love naman po ako, of DA. So, yun nga ma'am, di ba, nag-assess na rin ng Provincial Agricultural Office ng damage due to ashfall ng PDC ng Mayon. So ma'am, ano po yung mga intervention naman natin doon sa mga farmers? Alam ko nabanggit na ito, may nabanggit na yata ang ibang mga officials. Pero sa part po ng DA, ano po ang magiging intervention natin doon sa mga affected farmers po nitong ashfall ng Mayon po? Opo, January pa lang kasi naglatag na kami ng mga intervention dito sa ating mga Mayon affected farmers, and kasama yung mga laminated sacks, mga knapsack sprayer, and yung nauna na 100 bags na cattle feeds, and meron pang natira yon, kaya nung Sunday ay naibigay na natin yung 20 bags through the Albay Veterinary Office dito sa mga affected na mga livestock raisers natin. And ang karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya, mga binhi, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency ang under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po na mga crops. And as of now, kasi ang damage na natin na reported ay 13,020,858 sa 3 bayan po yan ng Ginubatan, Kamalig, and kasama na yung Daraga. May po dito sa rice, 82 hectares, sa yellow corn 4 hectares, sa high value crops 15 hectares, and 7 naman na livestock raisers yung affected naman po. So, ang total po na farmers affected, 228. Ito po sa pangatlong araw pa lang po na reporting ng damage ng Department of Agriculture. Maraming salamat, ma'am. Meron pa po bang ibang katanungan mula sa ating media partners? Sige, sir. Kay Director Cynthia Perdiz, kanina nakita ko yung presentation, ma'am, about dun sa mga regions, napansin ko ata is pang-anim ata yung Bicol region, kung Pang-sampo. pang-sampo ba yung Bicol? Pang-sampo. Ma'am, dun sa pang-sampo, ma'am, ano yung nakikita natin na pinagkakaiba sa region sa ating nangyayari sa inflation, ma'am? So hindi ko masasagot dahil hindi natin alam kung ano yung mga nandito rin sa ibang rehiyon, no? But halimbawa yung Mimaropa 5.9, siguro masasabi ko sa fish, kasi dito ano ba yung Mimaropa source siya, kumbaga maraming isda doon, no? So most probably mas mababa sa kanilang presyo, no? So yun yung mga depende rin kasi sa demand, no? So possible na yun yung bakit mas mura o mas mababa yung inflation, and depende rin sa
ito kasi na may measure natin from the previous and may year on year tayo. Yung previous year and yung ngayon, no? From the other month. So, di ko masasagot dahil di ko naman alam yung mga sitwasyon na nandoon sa ibang regions. Kasi tingnan mo, yung NIR, siyang pinakamababa, 4.9, pero napakalapit niya sa Region 7. Diba? So, parang kung titingnan mo, ano ang nasa Region 7, malapit lang siya sa NIR. So, those are, di natin masabi. Yung barm, sinabi ko sa Mimaropa, baka fish, pero ang barm, may fish din. So, these are things na medyo may peculiarity, no, in terms of yung character din, type, geographical location. So, iba-iba. So, Ma'am, follow up lang, yun ma'am. siguro. Relate lang ito, ma'am, nung nakaraang natin, kasi nababanggit natin nung nakaraang buwan, is about quarry, and still quarry pa rin ba yung nagpapahirap sa atin? Sinabi ko naman napakaliit, no? Yung quarry, yung pag-stop ng quarry. So, hindi na to sa inflation. Actually sa economy, no? Yung pag-stop ng quarrying sa Albay, sabi ko is just a contributor. Pero hindi siya yung major contributor sa ng ekonomiya natin. So, the economy naman, still positive naman yung growth. Kinumpare lang natin. No? Pag kinumpare mo lang siya sa ibang region, tayo yung may pinakamababa. Pero positive pa rin. No? So, hindi naman siya masasabing wala. No? May 0.5 na may growth pa din. And yung pag-stop ng quarrying industry, kumbaga, nagbaba lang siya dahil nga pinastop. May reasons yun, but hindi siya major contributor doon. It's Thank you, still RD. sa agriculture, no? It's still the weather condition that affected our Thank you, Ma'am Perdiz. Bago po tayo magpatuloy, meron pong isang katanungan mula sa ating comment section sa ating Facebook Live from Mr. Bobby Labalan. Ang tanong niya po ay, why is there a different inflation rate for the lower 30%? bottom 30% kasi ito yung mga, kumbaga, pag dinivide mo lahat ng pamilya sa buong rehiyon, ito yung 30% na pinakamababa, no, in terms of income. So, they are considered the poorest among the poor. So, iba ang, pag tiningnan mo ang weights, especially like bigas, iba yung nila, tingnan mo yung share. Kung nasa ilan ang share ng all income in terms of rice, iba sa bottom 30%. So parang nasa 67% ang share ng food. So yung poor, ibang demand nila, pagkain muna bago yung iba. No? So iba yung weight. Kung titingnan natin doon sa kanilang expenditure pattern, mas marami ang ini-spend ng poor sa pagkain. Kaya yung weight ng kanilang consumption in terms sa pagkain, mas mataas kaysa doon sa medyo nakakaangat-angat. Yun naman ay sinasabi ko, pag dinivide mo sa 10, no, equal distribution ng families, yung bottom 30%, sila yung 1 to 3 sa baba. No? So iba yung consumption pattern nila, and masasabi natin na 67.7% ng kanilang ginagasta, pagkain pa lamang. So the rest, yun naman na napupunta sa ibang commodity groups. Thank Kaya you, mas sir. mataas ang usual na ng bottom 30%. Thank you so Very much, ma'am. volatile, kumbaga yung mga expenditure items na kinukonsumo nila, medyo yun yung madaling magtaas, madaling magbaba. So yun yung characteristics ng expenditure pattern ng ating bottom 30%. Thank you so much, ma'am. Meron po tayong tanong from Miss Angel Mustasa. Good morning po. It's either kay RD Cynthia or from DepDev po. Ma'am, yung natin, yung 7.6 inflation natin ngayon, hindi po ba siya makakapagpa-worsen doon sa sitwasyon ng growth rate natin dito sa Bicol region po? Since considering po na medyo o talagang mataas po yung inflation natin sa Bicol region po. Yung pag-account naman natin ng growth rate,
inaalis natin yung inflationary effect para nga comparable siya. Kasi pag meron tayong actually current prices, no? So pag tiningnan mo yung current prices at tiningnan mo yung purchasing power of the peso, doon ka pa rin bababa sa constant price. Kaya inaalis po natin yon, no? So but just the same, no, kasi pag translate mo siya sa amount, malaki, no? But yung talagang parang actual, no, pag inalis mo yung inflation, yung actual amount niya na ito. Kaya inaalis natin pag nag-a-account tayo sa economic growth, inaalis natin yung inflationary effect. Kaya ang nakikita nyo doon sa aming mga presentation nasa at constant prices. But we have, meron tayong value ng current prices. So may effect kung sa current prices, may effect yung inflation. Kasi nakikita natin yung actual valuation at current prices. But for comparability, inaalis natin as if kinoconstant natin na hindi nagmo-move ang presyo at constant prices sa 2018 for comparison, para makuha mo yung actual growth. Otherwise, pag current, nag-iba-iba siya, di ba? So, hindi mo makikita yung actual growth by period. Kaya, yun ang, pag nag-present kami, meron kaming at constant prices. So, inflationary effect is not, kumbaga, hindi natin kinukuha yun, but we have our values in current prices. Thank you, ma'am. May follow-up question lang po si Mr. Bobby Labalan. Tinatanong niya po kung may absolute number po ba kung ilan sila? Yes, sir. Meron, pero sa ngayon wala akong number dito, no? But we have in our family income and expenditure survey, no? Meron siyang absolute number, no? So i-research pa natin kasi as of now wala akong dala dito, and I think our technical people here are not also kumbaga wala silang dala. But we have, no? So sa ngayon we are actually preparing for the 2025 poverty, no, statistics, and doon meron tayong distribution ng decile. So I think sa aming website meron tayong ganon, no, distribution ng mga decile. So yung decile na yun yung actual na distribution ng family by decile. So kumbaga 10 distribution siya, and yung pinakamababa yun yung bottom 30%. Thank you, ma'am. May question po tayo dito. Follow-up. Nabanggit kasi ni ma'am yung purchasing power ng peso. Ma'am, with 7.6, ilan po ang purchasing power ng peso sa Bicol? Mababa tayo kasi sa national kasi mas mataas yung ating magkano na ba? So kung sa national 73 centavos, ngayon sa atin ay 70 centavos na lang, no? So kumbaga yung nabibili mo sa dati 1,000 in 2018, ang worth niya ngayon ay pang 700 na lang. Yun yung meaning ng 70, no? So mas konti. Kaya pag di ba yung mga naga-market sensing at reklamo, ang magbabakal mo yan sa 500, ito na lang. So 70 centavos na lang, ang 1 peso is 20. Last, ma'am. Nakita po natin doon na sa mga higher inflation, rice, mga agricultural, bakit mataas sila? Dahil ba may kakulangan sa supply or sadyang mataas talaga yung supply ng mga agricultural products po natin ngayon? Medyo tumaas kasi yung rice, and although sinasabi naman ni DA, mas marami ngayon yung ating restaurants, so tumaas siya, including pati yung mga imported na, no? So tumaas siya. Now dahil nga may sinasabi tayong waste, no? Sa consumption kasi sa aming survey, tinitingnan natin how much ang napupunta sa rice, kung ako isang household, magkano yung para sa rice ko ganito, so nakikwenta siya. So ang weight ng rice malaki, kaya pag tumaas siya, significant ang epekto sa inflation. Sorry. May tanong po si Mr. Paul Apin. Okay, kay Ma'am Love, kasi nabanggit yung rice so naalala ko lang ulit. Medyo related lang ulit sa mine, ma'am. Sorry na.
since yun nga, may mga rice field tayo na nabagsakan ng ashfall dahil sa PDC last Saturday, do you think ka-apekto po ba ito sa ongoing natin na program na 20 Bigas program sa mga vulnerable sectors, ma'am? Hindi siguro sa buong Bicol region, no, hindi siya makakaapekto kasi itong base sa assessment ng DA sa buong Albay merong 26,000 hectares na standing crop ng rice. So dito sa damage sa report, hindi naman ganoon kalaki na makakaapekto sa ating supply, and base din sa report ng PSA ay tumaas ng 1,000 metric tons yung production natin for first quarter 2026. And last year din yung 2025, tumaas naman ng 2.38%. Yung 1.2 million metric tons ay mas mataas siya ng 2.38% yung 2025 harvest compared dun sa 2024. So bastante talaga tayo pagdating sa bigas, and itong kung may na-damage ay hindi makakaapekto sa ating supply. Yung pagtaas ng inflation sa rice, siguro dala na din ng fuel cost at logistics. Syempre malayo tayo sa NCR, and pag milling kasi ng palay to bigas ay marami pa din cost. So nagiging times 2 siya, kaya tumataas din yung presyo ng bigas. Pero iyan po ay magandang balita sa ating mga magsasaka kasi nga noong bumaba masyado yung presyo ng palay ay konti na, ay madami yung hindi na nagtanim. Pero nung tumaas na pataas ng Department of Agriculture yung presyo ng farm gate price ng palay, mas marami na po ang nagtanim, kaya tumaas po yung ating production. Meron kasing delicate balance na ginagawa yung DA para sa ating mga consumer and para sa mga farmer. Siyempre priority yung farmer na dapat magtatanim pa rin sila para meron tayong food security. Maraming salamat, ma'am. From Ms. Lagunoy of Philippine News Agency. I'm sorry. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, ito po bang mga government assistance po ba natin is nakakatulong po ba siya para bumaba or bumagal po ang inflation rate? Depende. Sabi nga ni ma'am, pag may pera, yung spending na nabubu. So, makikita natin na one of the contributors actually ng inflation is also pag tumaas ang sahod, dahil may pera, may pambili ako, yung demand, nadagdagan. So, it also contributes to inflation. So, kung may pera ang tao, pero ito naman ay binibigay, yung mga goods naman di ba? Unless yung pera naman, binibili nung mga chopper, pang nila yung gasolina. So, in a way, pang gasolina yon. The intention is gasolina, hindi naman talaga, yung presyo, hindi pa rin niya napapababa, no? But, na-spend niya. So, kumbaga, pang pa rin ang ekonomiya. Assistance. Assistance. But not necessarily makababa. Yes, Dahil nga sabi natin, yung presyo hindi naman bababa, no? But, yun, kung may pera, it boosts, no, na mag-spend. So, therefore, kung may pang-spend, may demand. So, Mas possible yun. mataas. Yeah. We have our last question from Ms. Angel. Apo. Napapag-usapan na po kasi ma'am yung mga ayuda. Follow-up lang kay Ma'am Love. Ma'am Love, ilang % na po ba yung nabigyan natin ng mga farmers and yun dito po sa Presidential Assistance to Farmer, Fisher, Folk, and Families po? Since last week pa nagsimula po, 100% na po ba, Ma'am Love? Malayo pa kasi 260,000 farmers yung target natin na mabigyan sa buong Bicol. Siguro kulang na tayong 30,000 ang nabigyan. Nagsimula na tayo mula sa Camsur and then Camarines Norte, Catanduanes, and Sorsogon. And next week dito sa Albay po ay magsisimula na yung pamimigay ng ayuda. More or less, ang figure pa lang po natin ngayon, 34,000 na rice and corn farmers yung mabibigyan. Pero
This is an ongoing project po hanggang ma-achieve natin yung 260,000. So yung hindi pa nakalista doon sa 34,000, pwede pang dumagdag po. As long as nakalista sila sa RSBSA, yung sa rice 2 hectares and below, yung sinasaka nila. And nakapagtanim sila ng February bago magkaroon ng conflict sa Middle East. And yung sa corn naman po ay basta nakalista sa RSBSA ay pasok po. Kasi yung sa sugar cane, SRA ang mamimigay at yung sa fisheries sector ay BIFAR po yung mamimigay. Paano po, Ma'am Love, pag halimbawa nakapagtanim sila by February pero hindi sila nakapagpa-register sa RSBSA po natin? Pwede pa pong humabol as long as i-guarantee nung MAU, kasi sa MAU galing yung mga lista and sila yung nagbabalidate na talagang farmer sila. Maraming salamat. Yes, ma'am. Yes. Dagdagan ko lang, no, kasi the BSP has recently rolled out targeted relief measures in response sa rising energy prices. Merong loan payment relief. Ito yung main measure. Binigyan ng grace period up to 6 months for loan payment. So pag hindi sila nakabayad for 6 months, hindi pa sila matatag na delinquente sa payment. So that's for the regular loan. For the agricultural loans intended for fishermen and farmers, kasi sila ngayong greatly affected on this, up to 1 year yung deferment po nila. So, pwedeng hindi sila magbayad muna ng kanilang loan payments for 1 year. But again, we have to clarify na baka akala ng tao ay wala ng interest doon na ipapataw doon sa loan. Meron pa din. Hindi lang muna sila magbabayad for 1 year. This is for the agricultural loans, pero may interest pa rin po. Ito ay makakatulong sa kanila para sa ngayon na wala silang pambayad at gagamitin sa mas essential yung pondo nila, ay at least makakatulong po. Number 2 ay yung temporary relief from loan classification rules. This is related to the first one, no? Na instead of tagging it as past due or non-performing loan, hindi na siya itatag na ganun kasi affected yung credit rating nila, no? Pag natag silang non-performing loan o kaya past due. Number 3, yung sa waiver, I'll just continue, no? Ito yung mga 4 relief measures, no, na implemented by the BSP. Yung waiver suspension of digital transaction fees. Ito ginawa ito nung pandemic time din, no? Pag gumamit tayo ng online banking or any online platform, hindi mo na depende din sa bangko. Hindi lahat ng bangko nag-implement nito. So mawi-waive yung mga charges pag tayo gumamit ng online transactions. And the last one is on the regulatory flexibility for banks. So itong may mga borrowers na may utang, pwede silang magpa-restructure o kaya magpa-compute without immediate penalties. Makakatulong po ito sa kanila. So those are the four targeted relief measures. We call it targeted kasi hindi ito applicable sa lahat. Unlike nung pandemic time na general ang application. So yung mga mag-a-apply lang po ang i-grant, subject for assessment pa din. Thank you. Thank you, ma'am. Kung wala na pong sunod na kasagutan, bago po may announcement. May announcement lang ako kasi muli we would like to invite our media friends and itong ating mga kasama ngayon dito sa head table. Because on Monday, mag-press con ulit kami, but this is about labor statistics. So for the first time, magre-report si PSA ng labor statistics by province, and that will be on Monday. 9 a.m. Ayan. So, para lang maano na natin mga friends natin from the media. So, thank you for disseminating. Thank you. Salamat. Dito lang. Opo. Nagatipid na kita. Thank you po, ma'am. May announcement din po from DA. Ang hindi po nasabi kanina, isa pang ayuda sa ating mga manggagawa ay sa mga farmers, yung libre na po yung toll fee pag pupunta doon sa Maynila sa mga NLEX, SLEX, for 1 month ay free po yun. And malaki po yung nakaraan na May 1, yung namili si Office of the President ng mga fresh na vegetables, 16,000
kilo po ng mga gulay yung nabili ng Office of the President sa ating mga kababayan sa Kamsur. And ang sabi ng isa natin na interview ay 7 pesos ang gastos sa 1 kilo pag pinupunta sa Manila yung product. So nakatipid siya ng 49,000 pesos doon sa tracking nung kanyang 7,000 kilos na mga talong and ampalaya. So ganun po kalaki yung binabayad sa tracking sa ating mga gulay pag dinadala sa Manila kasi kung sobra-sobra na doon sa Kamsur ay papunta daw sa Manila ang mga produkto. And by the way po, for this month is Farmers and Fisher Folk Month and i-invite ko po kayo sa Department of Agriculture sa Pili sa opening ng aming Kadiwa and Farmers Festival on Monday. And meron po kaming invited na 45 exhibitors from all provinces na magdadala ng kanilang mga products. So punta po kayo. 1 week long yung aming festivities and may mga naka-line up din po na mga online event na pwede ninyong salihan. Thank you. Ay, nakakaabot po, pero dyan sa Apaw. Sige po, i-request po. Thank you po. Mula sa BSP po, may announcement po ba kayo para sa publiko? Sige. At sa muli, nais po namin ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mga resource persons mula sa DepDev, DA, tapos sa BSP. At sa ating mga media partners at stakeholders para sa patuloy na pagtatangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang umaga sa ating lahat. Thank you.